Alden madalas daw nagkakasakit mga kasambreros, tapos si Ma'am Catherine ay pinaglaruan at pinaglalaruan daw. No, ito yung ating mga main items mga kasambreros. Pero bago yan, update muna tayo. Kahapon, nag-ensayo ulit si Pops Alden kasama ang kanyang trainer mga kasambreros, no, at ang makakasama niya sa triathlon. Dito ay tatlo sila. Tapos may isa dito na apat sila mga kasambreros, no. Yung babae dito ay hindi ko alam kung anong event niya. Pero yun, sabi dito sa caption ay ngiting tagumpay, cheers to hard work and recovery shakes. Tapos parang yun nga, no, parang may inumin sila. May iniinom sila habang sila po ay nag-exercise, no, or nag-workout sa loob ng gym mga kasambreros. So parang silang tatlo lang yata yung nandito mga kasambreros, no? Kasama si Pops Alden, of course, na naka dark green yung kanyang suot mga kasambreros. May isa naman dito, apat sila, may isang lalaki na kasama. Part siguro ng training team nila ito mga kasambreros, no? Grabe ang tatangkad. Si Alden yung pinakamaliit na lalaki dito mga kasambreros. So grabe. Ang 5'11 parang naging 5'2 na lang ang height mga kasambreros, dahil sa ang tatangkad ng kanyang mga kasama dito. Ito na pala yung full mga kasambreros na yung mismong event na focus kay Alden mga kasambreros, doon kahapon yung video. Kasi di ba yung na-flash ko kahapon ay yung yung mismong speech ni Alden mga kasambreros na pasasalamat bilang most valuable taxpayer ng 2025. So one of the most valuable taxpayers mga kasambreros ng 2025. So dito ay kasama na yung pag-introduce sa kanya, tapos yung time ng awarding and so on mga kasambreros. So ipa-flash ko ito mamaya, ipi-play ko po para mas lalo po nilang ma-appreciate mga kasambreros. So parang full ito na dito na focus lang kay Alden mga kasambreros. Para mas lalo po ninyong ma-appreciate. Tapos ito, ang cute nito mga kasambreros. May isang fan dito na sabi niya ay sabi niya yung sa caption niya, yung tomboy ka pero kinikilig ka nung makita mo si Alden doon sa may event nga sa sa may BIR BIR kick-off campaign mga kasambreros. So ang cute niya ate, kasi yung sa caption niya nga ay tomboy, sorry po sa tomboy daw siya, pero kinikilig daw siya nung nakita niya si Alden mga kasambreros, no? Ang cute lang po ni ate. Tapos may isa rin dito, hindi rin siya nagpahuli, no? Yung caption niya dito ay POV. Yung akala mo na hawakan mo na si Alden, no? Sabi niya, Diyos ko, sabi niya ganon. Tapos kinikilig din siya ate. So iba rin to dun sa may isang na-flash natin bago lang mga kasambreros. So yun, talagang kinilig din siya lalo nung tumingin siya sa camera niya mga kasambreros. So sobrang nakakatuwa kasi ang daming kinilig, no, ang daming nag-video and so on mga kasambreros. So talagang marami ang napapasya ni Alden at na-inspire hindi lang sa pagkakaroon ng responsibility, no, at saka accountability when it comes to paying taxes. Pero dito ay nagpapakilig din siya sa mga random fans mga kasambreros. Tapos si Kath naman, spotted din siya kahapon, no, doon sa set or sa shoot mga kasambreros ng Summon Someday. Dito ay parang hindi ko lang, parang nasa labas ng bahay or something, nasa labas sila ng isang cafe or restaurant or something mga kasambreros. Grabe, work si attorney. Tapos dito ay yon, no, wala kasing tunog, music background lang mga kasambreros. So That's My Girl ang kanyang title ng kanta dito. Tapos kasama of course ang mga nag-a-assist sa taping or sa shoot mga kasambreros. So grabe, no, ang caption niya dito kung naalala ko ay grabe, nung kahit nasa malayuan, sabi niya ay nakita pa rin yung ganda ni Catherine mga kasambreros. So tapos yun, no, talagang ang cute lang. And then ito, pinost ito ng dito
video entertainment. Basta parang ano siya, pinost sa TikTok kagabi at saka sa Facebook mga kasembreros. Ang caption niya dito ay Prime Video Philippines no ang nag-post nito. Parang na-recall nila yung isa sa mga eksena ni Alden sa 5 Breakups in a Romance mga kasembreros no. Kasama nga si Julia Montes. Sabi dito sa caption, postura ko na makita ko si ex and the guy she told me not to worry about. So parang ang kwento ay nagselo siya dito no na sabi niya ay sabi ng ex niya ay okay lang itong kasama ko ganyan so walang problema dito no huwag ka mag-alala so parang gano'n. Tapos naging sila no parang ganoon pala mga kasembreros. Tapos ang sabi niya dito ay parang although yung mga linyahan niya dito ay about kay Lord no sabi niya God you were laughing sabi niya and tapos sa huli sabi niya na hindi niya you have the best laugh so parang sinisisi niya ang Diyos dito pero linya lang ito no na dapat hindi natin ginagawa sa dito sa totoong buhay mga kasi masasisihin natin ang Diyos so yun po no you have the best laugh no ang galing din na acting dito ni Tisoy mga kasembreros no sa 5 Breakups in a Romance tapos ito si Alden at saka si Shanty ay dito mamatch na naman nila mga kasembreros. Si Alden kunwari ay may barley no na hawak-hawak tapos si Shanty naman ay umiinom ng violet na juice. Hindi ko alam kung ano to. Siguro isang tsaa or tea mga kasembreros na hindi ko alam kung anong flavor. Pero violet siya mga kasembreros. Tapos speaking of Shanty, minamatch-match din nila yung denim na outfit ni Alden at saka ni Shanty mga kasembreros no. Naka-denim si Tisoy tapos si Shanty din ay parang naka-denim. Pero palagi parang part ito ng ano nila dati, yung denim. Basta may denim event kasi ang GMA dati na lahat sila naka-denim kasama sina Dingdong, Marian and the rest of GMA Sparkle artists mga kasembreros. So parang ito yata yun na pag na-match lang nila kasi nga ay doon sa pagtitig ni Alden no na nagagandahan siguro siya kay Shanty mga kasembreros sa paghanga lang ba mga kasembreros. Tapos ito parang parang kinukumpara nila si Hero Angeles na kamukha ni Alden Richards mga kasembreros na talagang may similarities sila. May dimple, tapos basta no parang doppelganger nito ni Hero Angeles si Alden Richards mga kasembreros. So si Hero Angeles yata ang winner no doon sa pinakaunang Star Circle Quest mga kasembreros ng ABS-CBN. So yun po. Hindi ko alam kung may pamilya nito si Hero, parang wala pa yata mga kasembreros no. So yun parang napagkakumpara lang nila mga kasembreros si Alden at saka si Hero Angeles, which is I definitely agree no. Sa unang tingin talagang isipin mong si Alden Richards itong si Hero Angeles. Medyo malaman-laman lang ng konti si Alden sa kanya. Pero yung hugis ng mukha no, pag naka-smile no, parang parehong-pareho mga kasembreros yung mukha nila mga kasembreros ni Alden Richards nga no. Tapos ito may dalawang pictures pa dito no na pinost ng isang fan. Dito si Ma'am kasama ni Alden doon sa kick-off campaign for taxpayers or most valuable taxpayers of 2025. Kasama si Ma'am tapos yung isa dito ay parang nakaharap si Alden sa camera. Tapos parang nagsasalita siya mga kasembreros no. Siguro ay bumabati siya or may sinasabi about sa sa kanyang sa tax paying mga kasembreros or pagiging responsible sa pagbabayad ng tax. Tapos yung kasi ang ganda nito, ginawa nilang parang yung nasa Middle East no, hijab yata ang tawag dito mga kasembreros no, or ano nga ba yung isang term dito. So abaya something like that no, yung gantong outfit sa mga Muslim or sa Middle Eastern countries mga kasembreros. So may na-flash na ako dati pero green at saka blue lang yata yung ko doon, yung
yung outfit niya mga kasombreros. Tapos major item tayo, isa sa mga major items mga kasombreros. Late ko na napansin na medyo nagkakasakit lately si Alden, no? And may mga nakapansin din na madalas siya nagkakasakit, no? Doon sa may speech niya sa dito sa may BIR kick-off campaign ng Sombreros, ay napansin ko yung boses niya iba, no? Parang tunog nga may sakit mga kasombreros. So we're praying, no, and hoping na si Sir Alden ay naalagaan pa niya yung kanyang yung kanyang sarili, no, when it comes to physical health mga kasombreros, kasi workout, tapos Pops Alden, wag ka nang maligo sa umaga, sa gabi ha, after ng workout. Pero alam ko parang hindi siya naliligo or hindi siya nagbabasa na ng katawan kapag after ng workout and so on. Parang na-mention niya sa Jimmy Gala yata yun, no? If I'm not mistaken mga kasombreros, na yun nga, hindi na siya nagbabasa ng katawan or naliligo sa gabi kasi nga pagod, baka mapasma mga kasombreros. So kapag nasa 30s na tayo, nasa 30 na, talaga mag-ingat-ingat na tayo sa ating mga kalusugan mga kasombreros, kasi mahirap po talaga ang magkasakit, no? So yun, napansin ko lang. So naawa ko kay Alden, no, kasi kahapon parang napansin ko yung kanyang boses, medyo tunog nga siya may sakit mga kasombreros. Pero correct me if I'm wrong, no, baka nami-mishear ko lang yung kanyang boses mga kasombreros. Pero yun, iba kasi yung iba pa rin kasi yung tunog ng taong may sakit at saka walang sakit mga kasombreros So kaya nasabi rin ng iba na madalas nagkakasakit and so on si Pops Alden. So yun po. Tapos yun, major item tayo na isa pa, yung pinaglaruan si Ma'am Catherine at saka pinaglalaruan. So magkaiba ito mga kasombreros. Unahin ko itong sinabi ni na OG Diaz, no, na yun nga, no, parang tinapik nila dito yung standee ni Ma'am Catherine mga kasombreros na pinaglaruan sa isang mall. Tapos ang kwento pala dito ay yung isa doon na may ID, employee siya doon sa mall na ito, parang sa bangko yata mga kasombreros, na isang branch. Tapos so bangko nga ito, parang bangko BPI pa nga ito mga kasombreros Tapos yung isa doon parang bisita nung empleyado doon mga kasombreros. So yun, parang nga, no, nagsobrang viral nito. Although late na ako at ayoko na sanang i-flash ito, pero naalala ko rin dito parang nagkaroon din ng idea ang mga tao na parang si Ma'am Catherine parang hindi ko na alam para siyang nakokontrol na naman at pinaglalaruan mga kasombreros when it comes sa pag-ibig, no? Kasi nga alam naman natin yung issue about kay Mayor Mark Alcala and so on mga kasombreros. So pero hoping, no, and praying na hindi totoo na siya po ay pinaglalaruan lamang mga kasombreros sa politika, no, sa mundo ng politics mga kasombreros. Kasi nga kapag nagkaroon ka ng connection or attachment sa isang politician, ay baka magamit na naman siya mga kasombreros sa future ambitions mga kasombreros na mga politicians. So hindi natin sinasabi na ganoon na yun yung mangyayari, pero ano kasi, no, yun yung parang laro ngayon sa politika, gamitan mga kasombreros. Bihira ka na lang talaga makakita ng isang politiko or isang tao na may ambisyon na tumakbo sa higher positions na hindi manggagamit mga kasombreros, especially sa mga korupsyon na nangyayari ngayon mga kasombreros sa ating gobyerno. Ay talagang hindi na good image yung naiisip ng mga tao when it comes to politics mga kasombreros. So we're hoping and praying na hindi siya pinaglalaruan mga kasombreros sa totoong buhay, no, kasi kawawa naman si Ma'am Catherine mga kasombreros. So baka tinitake advantage yung kanyang kabutihan, yung kanyang kabaitan mga kasombreros. So wag naman po. Itong talagang pinaglaruan nila, no, yung standing. Totoo talaga ito yung pinaglalaruan when it comes sa kanyang personal na buhay. I hoping and praying na hindi totoo mga kasombreros. So yun po, no, yun yung ating pwedeng gawin from this point mga kasombreros. So yun po. Alright, so yun lang sa ating cut items, no.
pe-play ko po itong videos na mas complete mga kasembreros. Tapos tatry ko rin itong kay Alden na sa 5 breakups in a romance para maano kayo, ma-refresh, pero baka makapiright tayo mga kasembreros. So yung ano lang yung kay Alden mga kasembreros. Alright, so yun lamang po, and then isang at saka ang salita ng Panginoon of course after these videos. Isang pinagpalang araw po ha sa bawat isa. Sure, inaabangan siya hindi lamang ng ating mga fellow revenuers, kundi ng ating mga taxpayer. So hindi ko na po patatagalin pa. Our next speaker is not only one of the most respected and well-loved personalities in the Philippine entertainment industry, but also a shining example of integrity, responsibility, and excellence beyond the spotlight. He's an award-winning actor, recording artist, entrepreneur, and television host whose influence reaches millions of Filipinos here and abroad. But beyond his achievements in show business, he is also someone who truly understands the value of hard work, accountability, and giving back to the nation. Today, we are proud to recognize him not only for his success in his career, but for fulfilling one of the most important responsibilities of citizenship. He has been honored as the most valuable taxpayer of the year 2025, embodying the true spirit of voluntary compliance and nation building. His recognition reminds us that paying the right taxes is not just an obligation. It is a meaningful contribution to our country's progress. To share his message with us this morning, please join me in warmly welcoming the most valuable taxpayer of the year 2025, Mr. Alden Richards. Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre, binabati ko po ang lahat ng nandito ngayon sa 2026 Tax Campaign Kick-Off ng BIR Southern Luzon Cluster. Of course, to our distinguished Commissioner, Attorney Charlie Mendoza. Very nice to meet you, sir. Magandang umaga po. And of course, to our dedicated revenue district officers, all officers and employees of the BIR Southern Luzon Cluster, to our honored guests, and my fellow taxpayers, magandang umaga po. Isang karangalan po talaga na to stand before you here today, and I'm deeply humbled and grateful po to be recognized as one of your most valuable taxpayers of 2025. This award is not just a personal achievement actually. It's a reminder po of our shared responsibility bilang mamamayan ng ating bansa. Naniniwala po ako na paying the right taxes is more than just a legal obligation. It is a commitment to nation building. Every tax contribution helps fund essential services po ng ating gobyerno. Kagaya na lang po ng edukasyon, healthcare, infrastructure, and social programs that uplift communities across the Philippines. When we pay our taxes honestly and on time, we actively take part in shaping a better future for every Filipino. I would like to commend the hardworking men and women po of the BIR Southern Luzon Cluster. Siyempre, shoutout ko po muna yung RDO ko po, ang RDO 57 po, of course, with our RD, Stimson Cureg. Ayan, sila Miss Sarah, sila Miss Pia, and si Sir Romel. Shoutout po sa inyo. And siyempre, at sa lahat po ng nandito ngayon for your dedication and integrity in carrying out your mandate. Your efforts ensure that public funds are properly collected to support our country's growth and development. Maaaring pong yung trabaho po ninyo ay masasabi nating behind the scenes. Pero yung impact po nito ay ramdam na ramdam ng milyon-milyon po nating mga kababayan. Kaya maraming salamat po sa inyong hard work. As a public figure, I understand that influence comes with responsibility. I hope that through this recognition, more individuals, especially those in the private sector and in the entertainment industry, will be encouraged to fulfill their tax obligations faithfully and transparently. Being a responsible taxpayer is
something we should all take pride in. Dapat po natin ipagmalaki ang ating pagiging taxpayer. Let this kick-off event serve as a renewed call for unity, accountability, and cooperation. Together, let us strengthen our culture of compliance and integrity. Together, let us build a nation where every contribution counts and every citizen plays a huge part in nation building. Sa lahat po na nandito ngayon, sa lahat po ng nakakanood sa atin online, paalala ko lamang po, magbayad tayo po ng tamang buwis at higit sa lahat, magbayad po tayo sa tamang oras. Maraming salamat po. Maraming salamat for the recognition. Ako po si Alden Richards. Congratulations po to BIR Southern Luzon Cluster for a successful tax campaign kickoff. And mabuhay po ang BIR, mabuhay po tayong lahat, mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Thank you so much po, Mr. Alden Richards. But please remain on stage as we call on the Commissioner of Internal Revenue, Attorney Charlito Martin R. Mendoza, and the Chief of Staff of Commissioner Attorney Ann for the giving of the token of appreciation to Mr. Alden Richards. Once again, thank you very much and Medyo tragic ang ating Word of God mga kasembreros. Ang title natin ay Pinugutan ng Ulo. Pero dito natin makikita mga kasos yung amazing work ng Panginoon. Medyo mahaba ito. Ito yung kwento na kung saan ay pinugutan ng ulo si John the Baptist. Alam din ninyo no, si Juan Bautista mga kasembreros na pinugutan ng ulo. Si Juan Bautista, ito po yung nagbinyag no, or nagbaptize mga kasembreros kay Jesus Christ para simulan ni Lord Jesus yung kanyang ministeryo or yung kanyang pag-share ng gospel, yung kingdom ng God the Father and so on, yung business ba, yung agenda, yung totoong agenda ng kanyang ama mga kasembreros sa langit na kung bakit siya pumarito sa lupa mga kasembreros. So yun, after niyang binyagan si Lord Jesus Christ, nagsimula si Lord Jesus Christ na humayo, pumunta sa iba't ibang lugar para i-share ang kingdom, no? Magsisi, no? Sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng Diyos, mga kasembreros. And yun, no? After that ay alam natin ng kwento, no? Pinako siya sa krus, tapos namatay siya, inilibing, tapos sa ikatlong araw ay nabuhay siya at bumalik sa kanang kamay ng Diyos Ama sa langit. So we know the story. So pero ito, Mark 6 verses 14 to 29, babasahin ko po, no, pakinggan na lang po natin mga kasembreros yung buong kwento. So now King Herod, no, si King Herod po ang dating or yung presidente at that time. So parang ganoon sa atin. Siya yung hari at that time sa Israel, mga kasembreros. Dito ay natakot siya, no, si Lord Jesus Christ kasi naging tanyag si Jesucristo dahil nga kaliwat kanan yung kanyang milagrong ginagawa, kaliwat kanan yung nagkukwento, no, about kay Lord Jesus Christ, mga kasembreros, sa mga tao at sa mga lugar-lugar. So parang naging famous siya, no, parang isang sikat na artista or ang presidente for example, or ang sino man dyan na sikat na personality, mga kasembreros. So ganoon ang kanyang pangalan. So every time na pinag-uusapan siya at narinig ni King Herod, ni Haring Herod ang kanyang pangalan, ay natatakot siya. Sabi niya, now King Herod heard of him, Jesus Christ, for his name, pangalan doon ni Lord Jesus Christ, had become well known. So naging tanyag. And he said, John the Baptist is risen from the dead, and therefore these powers are at work in him. So yung time na to ay parang napugutan na ng ulo si John the Baptist, pero sinasabi niya ito na parang nabuhay daw ulit si John the Baptist, mga kasembreros, through
the persona of the Lord Jesus Christ. So yung sabi naman iba, others said it's Elijah or Prophet Elijah, mga kasambero, sa Old Testament. And the others said it is the prophet or like one of the prophets. But when Herod heard, he said, "This is John, whom I beheaded. He has been raised from the dead." For Herod himself had sent and laid hold of John and bound him in prison for the sake of Herodias, his brother Philip's wife. So si Herodias kasi ito yung nag-utos na pugutan ng ulo si John the Baptist, mga kasama. So natatakot siya kasi akala niya nabuhay muli si John the Baptist. Tapos kasi siya yung siya yung nagpapugot ng ulo. So nung narinig niya ang pangalan ni Lord Jesus Christ, tapos inakala niya si Apostle John, si John the Baptist, ito mga kasambreros, ay natakot siya, para siyang minumulto, parang ganon, mga kasambreros ba. This is John, sabi niya, kasi siya yung responsible dito, why? For he had married her. Because John had said to Herod, it is not lawful for you to have your brother's wife. So ito rin kasi kasalanan ni Herod, inasawa niya yung asawa ng kanyang kapatid, mga kasambreros. So parang binilaan siya ni John, mga kasambreros, nung buhay pa ito, na inasawa mo si Herodias, asawa yan ng kapatid mo na si Philip, sabing ganoon, mga kasambreros. So nadoble yung takot ni King Herod, mga kasambreros. Therefore Herodias held it against him and wanted to kill him, but she could not. For Herod feared him, or feared John, knowing that he was a just and holy man, and he protected him. And when he heard him, he did many things and heard him gladly. Then an opportune day came when Herod on his birthday gave a feast for his nobles, that high officers, and the chief men of Galilee. And when Herodias' daughter herself came in and danced and pleased Herod and those who sat with him, the king said to the girl, "Ask me whatever you want, and I will give it to you." So he also swore to her, "Whatever you ask me, I'll give you up to my half of my kingdom." So kahit na kahit nakalahati doon ng kanyang kingdom or kaharian, ibibigay niya. So she went out and said to her mother, "What shall I ask?" And she said, "The head of John the Baptist." Immediately she came in with haste to the king and asked, saying, "I want you to give me at once the head of John the Baptist on a platter." And the king was exceedingly sorry, yet because of the oaths and because of those who sat with him, he did not want to refuse her. Immediately the king sent an executioner and commanded his head to be brought. So to cut a long story short, mga kasambreros, ay yun ang nangyari, pinapugutan niya ng ulo si John the Baptist. So ito po, mga kasembreros, ay parang na-recall ni King Herod. So anong nangyari dito, yung anak ni Herodias, yung inutusan niya kasi nagkaroon ng piyesta. Nung nagkaroon ng piyesta ay sumayaw-sayaw itong anak ni Herodias, tapos kasi maganda, naakit si King Herod, mga kasembreros. So nangako siya na anong gusto mo, anong gusto mo kasi ibibigay ko, in the presence of mga kaibigan niya ni King Herod sa piyesta. So nung sinabi niya lahat ng kahilingan mo ibibigay ko, maging kalahati man niya ng ating kaharian, ay yung hiniling ni Herodias na kanyang nanay ay sabihin mo sa kanya na ipapugutan, or puputulin, or papatayin si John the Baptist, mga kasembreros, sa pamagitan ng pagpugot ng ulo. So very tragic talaga ito, mga kasembreros, yung pagkamatay ni John the Baptist. So ang prophet, imagine nyo, dito nyo nakita yung grabe, isa kang lingkod ng Panginoon, ikaw yung nagbinyag ng bago magsimula si Lord Jesus Christ ng kanyang ministeryo, and you were with the Son of God, you were with the Messiah. Kung pa face to face kayo nagkita ni John the Baptist at saka si Jesus Christ. So imagine niyo, pero yung kanyang pagkamatay ay very tragic. Kung pa parang kahindik-hindik yung kanyang pagkamatay, mga kasus. Hindi mo gugustuhin na ikaw ay mamatay na parang isipin mo, Lord, naglingkod naman ako, namuhay ako ng may pananampalataya, namuhay ako ng may kabanalan, namuhay ako ng righteous sa iyong harapan, and yet yung pagkamatay ko ay parang isang bangungot, na gusto mo na magising, mga kasembreros. Pero hindi, dito makita talaga yung plano ng Panginoon, yung thoughts, yung plans niya, yung kanyang will, yung kanyang kalooban,
ay hindi kagaya sa atin, no? May mga times na tragic, may mga times na victorious, may mga times na festive, may mga times na talagang grabe ang tagumpay, may mga times na talagang ikaka-proud mo, pero ito pag namatay ka ng ganito mga customers, very tragic, very brutal, no? Sabi ito, the tragic tale of John the Baptist, the prophet who fearlessly spoke to the truth or spoke the truth even to those in power. This passage serves as a sobering reminder of the consequences that can arise when individuals are unwilling to accept criticism or challenge to the authority. Despite John's unwavering commitment to his beliefs and his dedication to sharing the message of repentance, he ultimately met a brutal end at the hands of a king who was unable to handle the uncomfortable truths being presented to him. So grabe, no? Kay King, naman dito, kay King Herod, ito yung tendency kapag ikaw ay hari, tapos hindi mo kayang panindigan yung kung ayaw mong maniwala sa katotohanan, okay? Ayaw mong maniwala dun sa turo ng Panginoon. That is why sa ating bansa, we really pray, we really hope mga kasembreros na umaasa tayo ng ating next na mga leaders, no? Next batch ng ating leaders mga kasembreros sa 2028 ay may takot sa Panginoon, yung may welfare sa masa, yung public interest ba, no? Hindi yung papansarili lamang at saka mga kumapa-interest lamang ng mga iilan mga kasembreros ng mga kaalyado at pamilya niya. So ang ipanalangin natin ay ang leader, no, especially ang president mga kasembreros na yung kanyang priority ay ang may takot sa Panginoon. Ang priority niya ay talagang welfare at kapakanan ng mga tao, hindi yung kanila lamang mga kasembreros. So one key phrase, John whom I beheaded, has been raised from the dead, reveals Herod's guilt and fear. He believed Jesus was John resurrected, showcasing his troubled conscience. Another phrase, Herodias had a grudge against John and wanted to kill him, underscores the destructive nature of holding grudges and the lengths to which people will go to seek vengeance. So ito yung danger, no? Delikado talaga mga kasmas kapag tayo po ay merong puot, no? Meron tayong galit na inalagaan sa ating puso't isipan. Kasi yung konting galit, konting puot, konting grudge mga kasembreros ay mauwi yan sa paghihiganti. So pag tayo ay naghiganti, damay-damay na yan mga kasembreros. Pag nagiganti ka sa ganito, so damay kapatid mo, so magagalit ang kapatid mo, magagalit ang asawa mo, magagalit ang magulang mo, and so on and so on. So kung kaya, it's really important na kapag tayo po ay may mga conflict sa ating loob ng tahanan, kung nire-resolve yun mga kasembreros, kung mapaharapin natin, no, mag-usap tayo, we promote peace, we pursue love mga kasembreros sa ating tahanan. Kasi kapag yung galit hindi nga napawi, no, yung galit ng kapatid ng kunwari may mga anak ka nag-aaway or sa mag-asawa for example, no, kapag may kagalit ka or galit mo yung asawa mo, kagalit mo yung kapatid mo, so kapag tumubo yan ang tumubo, no, tapos ginatungan pa ng mga tao sa paligid mo, ay mas lalo kang magsisik, no, mas lalo kang tatanim ng galit at eventually ay magpaplano ka sa isipan mo at ng paghiganti, no? Ganun po yung danger nun mga very risky talaga, no? Very delikado mga kasmas kapag tayo po ay nagtatanim ng galit sa ating puso. Kung para siyang para siyang prutas or parang isang halaman na nagtanim ka ngayon, tapos pag namunga yun, ang bunga nun ay papatay ka, no, maghiganti ka, sasaktan mo yung taong kinapupuotan mo, and so on mga customers. So ganun po yung kanyang danger talaga. In contemporary society, individuals often encounter dilemmas where they must choose between upholding their values or yielding to societal pressures. So yun, isa rin si King Herod sa biktima ng pressure. Na-pressure siya, kaya ginawa niya kahit na mali mga kasembreros sa harapan ng Diyos. So ganun din po yung sa atin, no, kapag tayo po ay may pressure sa ating paligid. Ang isang tao kasi kapag pumasok siya sa isang trabaho or sa isang activity na alam niyang mali sa umpisa tapos pinagpatuloy pa rin niya, ikakapahamak na yun mga kasembreros. Okay? So kung kaya sa ating buhay, kapag alam natin na mali na pala yung
mapapapasok tayo sa isang maling relasyon, maling trabaho, maling activity. So wag na tayong tumuloy. Kasi pag tinuloy pa natin, sa atin din po yung balik ng mga kasambreros. So kung kaya kapag tayo po ay walang prinsipyo na matatag, prinsipyo matibay mga kasambreros, ang tendency ay mauwi tayo sa kumbaga pa sa dilubyo at saka sa paghihiganti. No, at saka tayo, parang pinapahirapan natin yung ating sarili mga kasambreros. So as simple as that. Alright, so yun lang sa ating Word of God ha. No, apoy pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, no? At strong principle mga kasambreros na based sa turo ng ating Panginoong Diyos sa Biblia. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment mga kasambreros, and paalam po. I love you all.